Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw na ito mga lolo at lola ay may balita akong dala-dala. Attention sa lahat ng ating mga senior citizens. Social Pension, September 1, 2025 payout schedule, ating alamin ang buong detalye sa balitang ito. Ang punto na video na ito ay ipapaalam ang magaganap na payout bukas. At ngayon po, ang malalaman ninyo ay ang mga lugar kung saan may magaganap na payout sa social pension. Pangalawa, ano po ang oras ng inyong payout? Pangatlo, saan po ang inyong payout venue? At dagdag po na inyong malalaman ang kumpletong detalye po ng mga requirements na dapat mong i-comply at dagdag pa rin ng mga kaalaman na aking ibibigay. Dito lang po yan sa aking YouTube channel. Kaya naman, kunin mo at i-embrace mo lahat ng ito. Kung gusto mo ang itong content, inaanyayan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video ito. At kung gusto mo na malaman kung ang itong content patungkol sa ating mga senior citizens na pinag-uusapan ang benepisyo nila, payout nila, at iba pang magandang balita patungkol po sa mga pagbibigay care sa ating gobyerno, sa ating mga senior citizens, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel. At kung gusto mo na maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay nako, i-bell notification mo na para kada upload ko ay ma-update ka. At araw-araw po ako nag-upload dito ng vlog patungkol po sa magaganap na payout, updates at iba pa para sa gayon po ay klaro po ang balita na makuha ng ating mga minamahal na mga senior citizens. At sa punong ito atin ang pag-uusapan. Ang una natin ay sa Masalukot 1. Dahil po ang inyong payout po ay magaganap po sa alas 9 ng umaga at sa Barangay Covered Court po magaganap po ang inyo pong inaasam na payout sa social pension for indigent senior citizens. Ang pangalawa sa ating listahan na mag-payout sa September 1, 2025 alauna ng hapon ay sa San Sebastian Covered Court po ang inyo pong payout. At kung mayroon man akong hindi na-mention po dito, so ang dapat niyong gawin is pakipuntahan lamang po ng inyong barangay at tanungin po ang update patungkol dito. Dahil sa ngayon po ay wala po akong nakuhang medyo maraming mga schedule sa September 1. So bukas magbibigay po ako ng payout schedule po sa lahat ng ating mga minamahal na senior citizens. At yun lamang po ang mag-payout bukas sa September 1, 2025. At kung hindi ko naman na-mention yung lugar ninyo, ang pwede nyo pong gawin is puntahan nyo po ang barangay. Kasi yung ibang barangay po ay hindi po sila napopost ng update patungkol po sa kanilang social pension sa FB or any sites po. Yung iba pinapost nila sa kanilang barangay para updated. So may iba naman na pinapost dito online, so which is binavlog ko at ipinapalam ko sa inyo para meron kayo idea kung ano yung dapat ninyong gagawin. Oo, sir, matagal na kami nakasunod sa iyo pero hindi pa namin nakuha ang schedule ng aming lugar. So yun nga, puntahan niyo po kasi hindi lahat po ay nagpo-post online sa kanilang schedule. At lahat po ng ito ay hindi fake news, hindi gagawa. Dahil lahat po ito ay katotohanan po. Meron tayong resibo patungkol dito. At yan po, sa puntong ito, ay ibibigay ko na ang kompletong detalye ng ating mga requirements. Ang sa gayon ay malalaman din ng ating mga mag-payout ang dapat nilang gawin na bagay na ikumpleto para po makakuha sila ng payout sa social pension for indigent senior citizens sa September 1, 2025. Ating alamin ang buong detalye sa magaganap po na requirements na i-comply. Senior citizens o benepisyaryo,
Isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 orihinal na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinesenta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb mark sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala, maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung original o kumpleto. Dagdag paalala, dahil uso na po or lagay na po sa atin ng MPAX, ang dapat mong gawin ng ating mga senior citizens ay magsuot po ng face mask, madala po ng alcohol, at magdala po ng assistant, at sumunod po sa lituntunin ng payout sa inyo pong lugar. Huwag po pumunta kung hindi niyo po schedule dahil hindi po kayo makikater niyan. At pakiready po at pakicomplete ng inyong mga requirements nang sa gayon hindi na po kayo ulit-ulit na mag-process. At ako po ito, si Ruel Mendoza Tanyo, nagpapasalamat ng lubos sa lahat po ng mga sumusuporta at nanonood ng aking mga vlogs. At sa susunod po na mga vlog ko ay ipapaalam ko kung ano yung mga update sa mga payout
ninyo. Salamat po sa walang sawang pagpanood ng aking mga vlogs. At hanggang sa muli, dito lang naman po ako. Bye-bye!